Mega love shoutout din, no? Kay Jade Biba. Ayan. Isa sa ating mga FLM Defender vlogger. Ay, opinion lang naman to, no? Doon sa meron kasing bagay kasi dito, ang dahilan ng pagpapakulong kay Francis ay pera. Iyon. At ang opinion ni Sir Alpha ay pera ang dahilan. Ay base rin sa akin ay tama nga. Maaring tama. Pera. Inggit. Ayun naman. Dahil alam nila na maraming pera si Idol. At isa pa yung gusto siyang perahan. Ayan na. Kumbaga, sama-sama na dyan, mga kaibigan. Base sa ating pangsariling opinion. Tuloy, Alfa Romeo. Yan yung reality talaga. Bakit ka? Nandiyan ang pera kay Francis. Andyan yung access nila kay Francis para ma-divert yung pera ng kanyang ama. Hindi niyo po ba alam ang kanyang ama trillion ng pera? Napakahirap paniwalaan pero totoo po yan. Ayun, mga kaibigan. Yung mga ating ibinablog tungkol dyan sa pera na yan. Ayan. At may nalalaman din si Alfa Romeo, mga kaibigan. Trilyon. Kaya yung sinasabi ni Idol na ipinanganak siyang trilyonaryo, ayan, isa na yan sa mga kumbagay nagpapatotoo. At meron nga yung ating vlog na doon lang sa mga bangko na binanggit ni Idol ay 3 bangko lang yung binanggit niya ay $12 trillion, mga kaibigan. Dollars. Eh yung $1 trillion lang, mga kaibigan, ay sobra-sobra na maging budget ng 6 years ng isang term ng presidente. Budget na yun, ha? Kasi ang isang budget natin is 3 trillion yata yung budget natin ngayon sa 2021. Lumaki ang pinakamalaki yata ngayon. 3 trillion peso. Eh yung $1 trillion, equivalent to 48 trillion pesos yan. Oh. Kaya isip-isip din kayo pag may time. Iyan ang sinasabi ko. Kaya kailangan natin talaga si Idol. Pasok, Alfa Romeo. Merong eto sasabihin ko. Hindi po kasi sila naniniwala dun sa ama ni Sir Francis yung iba. Tunay po talaga. Oh, ayan, narinig nyo ha. Ayan, tunay. Matagal ko nang sinasabi dyan sa ating mga vlog din ay pinatotohanan ulit ni Alfa Romeo. At tunay. Tunay po talaga. Ako man noon ay hindi naniniwala. Bakit po ako naniniwala? Mayroon po akong legit source dyan sa buhay pa. Buhay pa. Yan naging isa sa pinagkakatiwalaan ni Ferdinand Marcos. Buhay pa yan, buhay pa. So, naalam ko po yan dahil unang-una, nung panahon ni Marcos na yan, kung natatandaan nyo si Cesar Virata, naging Prime Minister, naging Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas siya. Yan po, andyan po ang pinakatunay na lihim. Yan yung magsasabi kung nabubuhay pa yan, yan ang katotohanan. At dyan din po na inatas yung kayamanan ng kanyang ama. Iyon, isa si Cesar Virata na pumirma sa mga wealth dahil siya ang Central Bank Governor noon. Meron yung pinakita nating dokumento na nakapirma si Cesar Virata dahil siya ang Central Bank Governor. Kung kanino at sino. Napakahirap po talaga paniwalaan.
Pero ako'y naniniwala dahil ako'y meron akong patunay. Ayaw kong pangunahan si Francis sa pagkakataon na to. Ayaw ko siyang pangunahan. Ayaw ko siyang bypass. Pero kung ako'y pagbibigyan ni Francis, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Tandaan niyo po, ang pangalan Cesar Berata, dating Prime Minister at naging Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan po ang pinagkakatiwalaan, trusted person. Okay po. May mga bagay po talaga na pwedeng hindi ko pwede talaga sabihin, Yes po. lalo na confidential po. Yes Pagdating po. sa ganyan. Pero binigyan ko lang po kayo ng clue. Natatandaan nyo yung kapatid ni Marcos na si Barba. Bakit po laging kasama si Francis? Iyon, si Fortuna, Baby Fortuna Marcos Barba, na may nakikita natin sa mga humanitarian nila na namimigay ng bigas, ay kasama niya, kasama si Francis. At yun ay pinatotohanan sa isang audio leak na sinabi ng ating idol na ano pang gusto mo, Francis? They have the name and you have the wealth. Yun, nasa kanya ang kayamanan. Ayun lamang po. At sinabi yan ni Baby Fortuna Marcos Barba, ang sinasabi ngayon ni Alfa Romeo na lagi niyang kasakasama sa mga humanitarian, ang pinakabatang kapatid, yung naka-wheelchair noong inilibing si Ferdinand Marcos doon sa libingan ng mga bayani. Ayun, si Fortuna Marcos Barba, yung naka-wheelchair. Ayun naman, pasok. Mas malapit pa po siya kay Francis kaysa doon sa dalawa niyang impostor na kapatid na hindi naman tunay na anak. Hindi naman tunay na anak si Bongbong. Dahil ang Bongbong Marcos noon ay napatay yun. Ayun. Yun yung nasa will na nakalagay. 1975, which the original one was already dead sometimes in 1975. Ayun yung nakalagay sa will, mga kaibigan. 1975-76 between. Kaya kung babalikan niyo po yung history at sasaliksikin niyo po, mahirapan po kayo kung hindi niyo gamay at tukoy yung mga taong kailangan dito sa ating istorya. Ako ho, dati po, hindi po ako basta-basta mapapaniwala ang kwento kung hindi ko po napapatunayan ng aking mata at tenga. Tama po. Tandaan po Kaya natin. ingat po kayo lagi. Ingat po kayo sa Alpha. Kaya kayo po, mga nandyan sa baba, sariwain natin, pag-isipan po natin yung mga nangyayari kay Francis ngayon. Ito'y hindi takda ng panahon, kundi sinadya ng panahon to para ikulong siya. Para mahirapan man si Francis sa loob, iyan ay hihingi ng tulong doon sa dalawa niyang kapatid. At ano ang kapalit? Ano ang ipapalit? Yung will, yung pirma, isang pirma lang. Tandaan po natin. Huwag nyo kayong mahililihis. Dahil ang mga basher, pilit nilang nililihis ang kwento. Yes. Pilit nilang nililihis na hindi siya tunay ng Marcos. Pilit nilang nililihis ang ginagawa ng NBI Cybercrimes, pagbibigay ng kaso. Pilit nilang dinadagdagan. Dagdag silang dagdag. Hanggang sa mahirap. Buti na lang napakalakas ang loob ni Francis. At nandito po tayo. Yun lang po. Yung pagkakaisa natin sa isa't isa, yan po ang nagpapakalakas ng loob ni Francis. Iyon ang nagbibigay ng lakas ng loob ni Idol para lumaban ay tayong mga nagmamahal sa Kanya. Kumbaga, ay
tawag dito, dahil sa atin ang pagmamahal natin sa Kanya, ang pagsuporta natin sa Kanya, yan ang nagbibigay ng lakas ng loob para pilit siyang lumalaban kahit na siya ay nahihirapan din dahil alam naman natin na mahirap talaga sa loob. Ayun naman. Na huwag sumuko, huwag isuko. Yun. Mga bagay na mga Mga- importante na para sa atin din to. Ibibigay sa atin yung Francis. Opo. At yung may nagtrabaho. Sige po. So, yun lang po. Yun lang po ang aking short comment dito tungkol sa tanong ninyo. Napanood ko na rin kasi nung Dahil ako po, At isa pa, ito na nga. Yung ibig sabihin, yung award-giving body na nagbigay kay Idol ng parangal ay hindi rin sila naniniwala na siya ay Norman Mangusin. Tingnan nyo naman, ang ibinigay na pangalan ay Francis Leo Marcos. Ayan, legit na pangalan yan. Kaya, yung mga naninira lamang at may mga agenda ay pilit na sinasabing siya, si Norman Mangusin. At sinabi ko na nga noon na siya, totoong siya, ay itinago sa pangalan na yan. Pero, totoo yung sinabi ni Idol na hanggang grade 5 siya. Yun naman. Kasi nga, nagsimula ang pangalan na yan nung umalis ang mga Marcos. Pinaalis sila sa Malacanang. Nawalan sila ng power, nagtago. Kaya binigyan siya ng ibang identity. Yang identity yan. Kaya tama yung sinabi niya na sinabi rin niya na namundok sila, nagtago. At yun, nagsimula ang kanyang kalbaryo. Bagaman ipinanganak siyang may gintong tinidor. At sinabi nga niya na ipinanganak siyang trilyonaryo. At sinabi rin niya na pinanganak siyang talaga namang pinakaiingat-ingatan. Mauntog ang kanyang ulo. Talaga namang iyan ang kumbagay pinakaiingat-ingatan sa kanyang mga tagapag-alaga nung siya'y bata pa. Pero nung edad 7 ay nagsimula ang kanyang kalbaryo dahil nga sa kanyang kumbagay asawa ng nag-alaga sa kanya. Doon nakaranas ng palo. Kaya dyan yung sinasabing naging tatay niya si Gilbert Mangusin dahil siya ang asawa ni Remedios Antonio Mangusin na asawa ni Gilbert Mangusin na nag-alaga sa kanya dahil ipinaalaga nga sa kanya. At nung edad grade 5 na, 12 years old na, ay kinuha na nga siya ng kanyang tita Fortuna Marcos Barba at kinukup na siya bilang isang Marcos. Iyon ang base sa ating bubuit. Pasok, Alfa Romeo. May sasabihin din dito si Alfa Romeo. ang tatay ko po, yung panahon na malapit din kami. Marami din kami kilala sa Malacanang. Nabuhay hanggang ngayon. Katulong, driver, buhay pala dyan. Yung iba. Kaya yung nagiging kwento dyan sa loob ng Malacanang noon na sikreto, nalalaman namin. Yes. Yung sikreto, mga sikreto ng kanilang pamilya ay hindi ibinyag. Dahil presidente si Marcos noon. Oo nga po. Martial law ng time na yon na ipinanganak si Francis 1979. Kumbaga, nasa kanila ang kapangyarihan nung panahon na yon. Kaya talagang habang nasa poder ang mga Marcos noon ay kumbaga alagang-alaga pa si Idol noon.
Kaya ingat na ingat nga sila sa kanyang ulo dahil nandyan ang mga palatandaan na sinasabi sa will and testament. At nasabi rin yan sa isang vlog, sa kwento ni Sekiyama yan, na ingat silang mauntog ang kanyang ulo. Walang pwedeng mag-justify kay Ferdinand Francis o magtanong dahil siya as a martial law. Inuhuli ho, magtanong ka lang o magsalita ka lang against the Marcos ng panahon na yan. Kaya wala akong maglakas. Pero gayon pa man, binaligtad ho ng Delawan ng Cory administration yung istorya na yan. Lalong pinasama si Ferdinand Marcos ng panahon na yan. Pero nung panahon ni Marcos, wala akong napakaganda ho, napakalinis po. Binaligtad lang po ng Cory administration yung panahon na yan. Kaya tayo, nalihis ang ating landas. Naging bayani sila. Pero nagkamali pala tayo. Oo nga po eh. Ang tunay na bayani lang sa aking puso talaga mula nang ako'y pinanganak talaga ay si Marcos. Ferdinand Marcos. Opo. Hindi si Amy, hindi si Bongbong. Ang tunay na Dalawa bayani. na, Ferdinand Marcos at Francis Leo Marcos. Yan ang mga bayani sa aking puso. Ngayon, di nyo ba napapansin na pareha silang FM, Ferdinand Marcos at Francis Marcos? Iyan naman. Diyan pa lang. At yung kapanganakan nila na September 11 sa ama at September 2 plus 1 equals 11. 29 is 2 plus 9 equals 11. Ayan, may mga ano rin yan. Kumbaga, hindi nyo ba napapansin ang mga pagkakapareho? Kasi nga, itinakda yung araw na yan talagang yung araw na ginusto nila, doon ipinanganak si Idol. Kasi, bagay, hindi natin alam, baka cesarian pa yan. Ayan naman, kumbaga, ay isinadya ang mga araw para kay Idol. 2 plus 9 equals 11. Ipinareho sa kanyang. Pwedeng ipareho sanang, pero pag ipinarehas na September 11 ay lalo ng halatado. Kaya 2 plus 9 na lang. Ayan. Base sa ating bubuwi. Ayun lang. Pasok, Alpha. PJ, medyo shoutout PJ. Sir PJ, shout out. Pakiat ka, Sir PJ. Bigyan mo na ganda. So, yun lang po. Maraming bagay kasi akong pwedeng ikwento. Hayaan nyo, darating pagkatapos ng New Year, umpisa natin itun kay Cesar Berata. Yun. Yun yung mga pasabog ko sa inyo. Para magkaroon kayo ng idea, no? Para hindi humalis ang ating mga kuro-kuro tungkol dito sa mga Marcos na to. Hindi po ba? Habang nilalahad ko to, habang ini-express ko to, yung dalawang magkapatid ng gagalaitin na po yan. Nang gagalaitin na po yan. Siguro may order kay Victor yan. Hulihin na ako. Kaya nga po ingat kayo eh. Lalo pag uuwi kayo. Kailangan sabi ko to kailangan maiklaro ko sa inyo lahat ng mga bagay habang hindi pa huli ang lahat. Kailangan maituro ko sa inyo yung tama, mailahad ko yung tama. Para sa ganun, ang Pilipino, malaman nila ang katotohanan. Ayan po, may nag-comment sa baba, si Ed Rodcam. Sa edad ko na 70 at first na tuwakbo bilang presidente si FEM, ay doon no natulog sa bahay ng lolo ko dahil magkaibigan sila ni Donna Josefa Edralin at balita ko rin ang istorya ni Mo. Ayan. Totoo po talaga yan. Ayan, sinasabi Totoo natin. talaga. Ito na lang po ang patunay. Bakit po bang malapit si Barba kay Francis? Alam naman natin si
Kung ibang tao po yan si Francis, anong agenda niyan doon sa loob mismo ng mga Marcoses? Tandaan po niya. Oo nga po. Kasi po, si Senyora Barba, wala po rin yung alam nung panahon na yan. Huli na yan nung nalaman lang ni Senyora Barba. Huli na. Dahil kung nalalaman ni Senyora Barba yan, maliit pa lang si Francis, kinuha na ni Senyora Barba yan. At wala rin alam ang first family dyan. Yung maliban lang kay Ferdinand Marcos. Yun. Inilihim talaga yan. Kaya wala silang alam kay Francis Leo Marcos. Oo nga po. Tama po kayo dyan. Yung tapos nagpalitan, bata pa na nagpalitan ng pangalan niya. Nung nalaman siya tunay na Marcos. Pinalipat ka agad dyan. Ang tunay niyang pangalan talaga nasa birth certificate. Kumbaga, ginamit lang niya nung umalis na ang mga Marcos. Yung ginamit nga niya talaga yung Norman Mangusin. Dahil itinago nga siya sa pangalan na yan. Pero yan ang peke na pangalan niya. Ang tunay talaga na nasa birth certificate niyang legit ay Francis Leo Marcos. Iyon ang totoo dyan, mga kaibigan. Ang peke ay yung ginamit niyang Norman Mangusin hanggang siya ay grade 5. Kaya yung sinasabi niya na, ikaw yan eh. Karapatan mo yan. Sabi ng nanay niya, ay yun ang katotohanan. Kaya inakap na niya ang pangalang Francis Leo Marcos. Nung siya ay 7 years old hanggang 12 years old, ay ginamit niya para maitago sa pangalang Norman Mangusin. Iyan ang katotohanan. Ang nagpahirap lang dyan kay Francis, yung tatay ni Jam. Iyon si Gilbert Mangusin na asawa ng nag-alaga sa kanya. Kasi nga pinapalo siya. Pinapalo siya, siyempre bata, makulit, siguro minsan, kaya yan. Kaya nagsimula ang kalbaryo na si Idol Mills mo lang nagsabi na nung namundok sila na itinago nga ng Asya, ay nagsimula ang kanyang kalbaryo dahil dun sa asawa ng nag-alaga sa kanya. Natatay-tatayan niya. Ngayon. Kaya yun ang pilit na pinapalabas na yun ang kanyang tatay. Pero hindi nila nalalaman ang tunay na istorya. Biruin niya ha. Ilang taon na ba nagkaroon ng isip si Francis? Sabihin natin 6 hanggang 7 taon. So yung 6 na taon, mula nung 1 taon, mula siya na pinanganak hanggang 6 na taon, yan yung aking pinag-aaralan sa ngayon. Kung sino-sino yung napunta, kanino siyang nanay napunta. Kaya nga meron siyang mga nanay, di ba po, na tinatawag. Opo. Pasalin-salin dyan. Magmula pinanganak, talagang iningatan yan. Talagang, kumbaga, namuhay nga siyang may gintong tinidor. Talagang pinakaingat-ingatan siya dahil nasa poder pa ang mga Marcos noon. Kaya walang problema ang kanyang pamumuhay nung siya'y bata pa hanggang 6 years old. Nagsimula nga ang kanyang kalbaryo nung umalis ng 1986 o 79-86. 7 years old na siya. 7 to 8 years old na siya. Kumbaga, may isip na. Kaya, yun yung sinasabi niya na pinapahirapan siya ng kanyang tatay-tatayan na asawa ng kanyang tagapag-alaga. Ngayon ang katotohanan. Kaya nga po napakalungkot po kung iisipin yung story ni Francis. Kaawa-awa. Yung buhay niya. Ito mo po. Ako hindi tatayo dito para kay Francis. Dahil nung nalaman ko siya, yung kanyang background ni Francis. Kaawa-awa po.
Kaya andito po ako para sa kanya. Ono. Laban kung laban, patay kung patay na. Wow, galing ni Sir Alpha. Oo. Talaga importante para hindi. Ako'y matanda na rin naman eh. Hindi na rin naman ako tatagal sa mundo. Bakit hindi pa kabutihan na aking gawin para sa kapwa ko? Salute tayo kay Sir Alpha. Iyon mga kaibigan, ang tunay na pagkatao ng ating Idol Francis Leo Marcos. At ngayon nga ay pinatunayan ang kanyang pagkabayani. Yung sinasabi nating pandemic hero ay nagkatotoo na. Hindi lang tayo ang nagsasalitang mga supporter, kundi ang Gawad Award na sinasabi ng mga bashers na binayaran lang daw. Ayun naman. Sabihin mo yan, yung mga bashers sa ibang naparangalan na binayaran lang din sila para magkaroon ng kanilang award. Ay napakahirap gawin na magkaroon ka ng isang award. Ayan naman mga kaibigan. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carinuel TV sumusuporta sa ating pandemic hero at ngayon Ambassador Hero of the Year, Francis Leo Marcos. Mabuhay ka, Idol. Agbyag. Wala sa resta parang hindi nahusgahan. Pilit mong inayos ang iyong mga kasiraan. At hirap na dinanas mo nung ikay napagbintangan. Pilit na binubuhay lumipas na nakaraan. Ngunit talim ng pangil di sumugat sapagkat minulat kinagulat pagkalaglag ay nagalak. Dumami mga historyang di kontento sa sapat, pero hindi pa rin tumigil tinodo ang pagsapa. Binahagi ang lahat kahit sinangkot sa pangkat. Niyakap inaruga mga ahas bagong balat. Para sa bayan ng sintensya ang sikmura ay gumana. Patibayin nakalasag sa dibdib para sa hustisya.